at susunod na pagbubuwisan ng buhay. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pamilya. Ayaw ng karamihan tanggapin. Pero isang gabi, ang tita ko, pangalawa sa bunso, ay kusang lumapit kay lolo. Hindi alam kung anong nangyari sa pagitan nila. Pero kinabukasan, tahimik na si lolo. Parang maayos na ang itsura niya. Ilang oras lang, pumanaw na siya. Nilibing siya ng may kaba ang buong pamilya. Taon ang lumipas. Ngayon, 25 na. Ang tita ko, hindi na namin makita. Nung una, may mga tawag pa. Pero parang unti-unti siyang nawala. Sabi ng mga kapitbahay sa probinsya, may nakikita raw sa lumang kubo ni lolo. May babaeng nakaupo. May hawak na bote ng langis. Nakatingin sa buwan. At sa tuwing may bagong kaso ng misteryosong sakit sa baryo, may gumagaling. Pero hindi na bumabalik ang tita ko. Kasi minsan, hindi mo pinipili ang kapalaran, pinipili ka nito.